Bakit bigla naging usapin itong panukala na magtayo ang US ng isang pabrika ng mga armas at pampasabog sa Subic Bay? Base po yan sa rekomendasyon ng US Congressional Appropriations Committee na mas magiging magtayo ang US ng isang forward ammunition manufacturing site sa Subic Base para sa mas mabilisang pagresponde nila. Gaya po ninaasahan, pabor sa ideya ang Defense Department dahil makikinabang ang AFP dito. At gaya rin ng inaasahan, tutol dito ang ilang grupo na nangangamba na lalo magiging target ng Pilipinas pag magkagera dito sa rehiyon. Pero kung sakali, papayagan ba ito ng ating mga batas? Merong General 60-40 ownership rule sa bansa, lalo na po sa ilang piling negosyo gaya po ng mga public utilities. Sa ilalim naman ng Foreign Investment Act of 1991, nagkaroon ng Foreign Investment Negative List kung saan nakalista ang mga sektor na maaaring i-restrict o mismong pagbawalan ang pag-invest ng mga dayuhan. Isa na po riyan ang sektor ng defense equipment. Sa implementing rules ng Foreign Investment Act, mahigpit ang restriction sa mga foreign investments sa mga gamit pandigma. Pero meron pong malaking exception. Sa Rule 10 ng Implementing Rules, pwede pong i-authorize ng Secretary of National Defense o ng Chief PNP ang pag-invest ng mga banyaga sa defense manufacturing dito sa Pilipinas basta't malaking bahagi ng output ay pang-export. Meron na pong ilang pagkakataon kung saan may dayuhang naki-invest sa defense manufacturing dito sa ating bansa. Dekada 90, nag-tie-up ang British company na GKN Sankey at ang local company na Asian Armored Vehicles Technologies para po sa local assembly nitong mga Simba Armored Personnel Carriers na gamit-gamit pa rin natin hanggang sa ngayon. Karamihan po nitong mga 150 Simbas na in-order ng Pilipinas ay inassemble lamang dito po sa Subic Base sa Zambales. Taong 2024 naman, pinasa ng Kongreso ang RA 12024, ang Self-Reliant Defense Posture Act. Dito po binibigyan pa ng mga incentives ang mga dayuhang kumpanya na mag-invest dito sa defense industry ng Pilipinas para po lalo itong lumago. Pero meron pa ring restriction sa mga banyaga. Hanggang 40% pa rin ang pinapayagang equity mula sa kanila, kaya't kailangan pa rin nilang makipag-joint venture sa mga Pilipinong kumpanya. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.